Ang pagninegosyo para sa akin, hindi talaga ito para sa lahat ng tao. Hindi sa dinidiscourage ko ang mga may balak magnegosyo, pero ito talaga ang katotohanan. Marami kasing sumubok na sa pagninegosyo dahil alam naman nating lahat na halos mga mayayamang tao, ang source ng pera nila ay galing sa business. Kaya naman marami talaga ang sumubok. Nagbabaka sakali, kaya lang sa kasamaang palad, marami din ang hindi nagtagumpay makalipas ng ilang buwan o taon nagsasarado na. Kaya naman sa video na ito, malalaman natin kung handa ka na bang pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Narito ang 8 sign. Number 1, hindi mo kayang magdesisyon. Ang pagninegosyo ay isang decision making na laro. Bawat galaw dito dapat marunong kang mag-decide sa sarili mo lang. Hindi po pwede dito na aasa ka sa desisyon ng ibang tao bago ka mag-umpisang kumilos at mag-decide. Wala namang masama dito, kaya lang kung sarili mo itong negosyo, siyempre ikaw yung boss. Kaya ikaw talaga ang magde-decide sa takbo ng negosyo mo. Kailangan buo talaga ang desisyon mo at hindi yung pabago-bago. Yung tipong hindi malaman-laman kung ano talaga ang gusto. Halimbawa dito kung saan mo ba ilalagay ang pwesto mo. Sino-sinong supplier ang gusto mong kunin. Dapat makapag-decide ka at kung ano-ano pang desisyon na gagawin mo, lalong-lalo na sa day-to-day basic operation. Dahil malaki ang impact ng desisyon mo sa magiging direksyon ng negosyo mo. Kaya dapat gampanan mo ito. Number 2, negative mag-isip. Kung lagi kang negative mag-isip sa mga idea mo, sa mga ginagawa mo, sigurado ako hinding-hindi ka pa handa magninegosyo. Wala namang problema kung makikita mo rin yung mga negative na side o mga mahirap na senaryo. Pero hindi po pwede na doon ka na lang nakapokus o yun lang ang nakikita mong posibleng mangyari sa'yo. Na malulugi ka, na hindi ka magkakaroon ng binta o di kaya iniisip mo na hindi ka maging successful. Alam mo ba, wala talagang may dulot na maganda ang sobrang pag-iisip ng negative palagi. The more na negative ka mag-isip, mas lalong negative ang magiging resulta. Kaya mahalagang maging positive ka sa mga ideas mo, maging positive ka sa mga naumpisahan mo kahit wala pang ganun kagandang resulta. Kasi diyan naman nag-uumpisa ang karamihan, ang pagiging simple at humble beginning. Kung sakaling nagkamali ka o nalugi ka, okay lang yan. Pwede ka pa naman mag-umpisa ulit or sumubok ng bagong negosyo. Ang importante, sinubukan mo. Ang pagninegosyo, subukan mo lang maging positive mag-isip. Susunod yan yung mga galaw mo, mga magiging positive result nito. Number 3, hindi marunong humawak ng pera. Hindi ka pa handang magnegosyo kung hindi ka marunong mag-manage ng pera. Kasi isipin mo na lang kung magkaroon ka ng sarili mong negosyo tapos naging matagumpay ito sa umpisa. Pero dahil hindi ka marunong sa pera, maaaring iwaldas mo lang ito. Ipang susugal, ipang bisyo, ipang inom, or pinangbili lang ng luho at iba pang mga gastos na hindi naman related sa kasalukuyan mong negosyo. Kaya kahit matagumpay ka pa sa umpisa, bandang huli, malulugi ka rin dahil sa sarili mong kapabayaan sa pera. Kaya mahalagang matuto kang maging disiplinado sa pera. Kapag kumita ka, sikapin mong itabi yung iba, tapos yung ibang pera, mag-isip ka pa ng kung paano ito i-reinvest sa ibang negosyo para gumawa ulit ito ng maraming pera para mas lalo pa itong lumaki. Number 4, hindi buo ang loob. Sa pagninegosyo, hindi po pwede dito na mahina ang loob mo. Dahil ang pagninegosyo ay parang isang sugal yan. Pwede ka ditong manalo ng malaki o malugi. Kung hindi ka handa sa mga posibleng masamang senaryo sa pagninegosyo tulad ng pagkabigo, pagkalugi, pagkapilyor, ay abaka mahirapan ka. Hindi din pwede dito na lagi kang pleasif o feeling mo lagi kang komportable. Kasi at sinisigurado mo na palaging perfect ang lahat ng resulta ng mga ginagawa mo. Hindi ito tulad sa pagiging empleyado na kapag pumasok ka sa trabaho, siguradong may sahod ka na. Sa pagninegosyo, kahit tama pa ang ginagawa mo, kahit pinag-aralan mo ito ng mabuti, may panahon pa rin talaga na magkakamali ka o malulugi ka. At isa yan sa kinatakutan sa pagninegosyo, ang walang kasiguraduhan sa magiging resulta. Kaya marami talagang nagsasarang negosyo kasi hindi talaga kinaya nung may-ari. Lalo na sa umpisa dahil nangangapa ka pa. Kaya kailangan talaga buo ang loob mo sa iyong gagawin. Maging matapang kang sumugal. Kaya ito ang advice ko sa iyo. Okay lang sumugal sa pagninegosyo. Pero dapat huwag mong ibuhos lahat ang pera mo. Kailangan calculated pa rin ito para hindi ka babalik sa wala. Or mauwi ka sa utang kapag nalugi ka. Number 5, paiba-iba ang pinupuntahan ng atensyon mo.
mahirapan ka din magnegosyo kung ganito ka. Kung saan-saan na lang nakakarating ang atensyon mo. Mamaya-maya, naglalaro ka ng games, bigla kang nagpi-Facebook, inaya ka lang ng kaibigan mo, lipad ka rin kaagad. At iba pang pagkaligaw ng atensyon mo. Kumbaga wala kang focus at kung meron man, panandalian lang. Tapos balik ka na naman sa mga ginagawa mo na wala namang maiambag sa negosyo mo. At kung may negosyo ka naman na tumatakbo, mahihirapan ka rin kung wala kang focus at patalon-talon ka na lang sa mga bagong opportunity o trending na business. Sigurado ako dito na malulugi ka dahil mapabayaan mo ang una mong negosyo na nagbibigay sa iyo ng success. Kaya mahalaga talaga kung may ginagawa ka, alisin mo muna ang mga distraction. Disiplinahin mo rin ang sarili mo dito para magkaroon ka ng matinding focus sa mga ginagawa mo. Lalong-lalo na kung may kaugnayan yan sa negosyo mo. Number 6, pagiging tamad. Pag meron ka nito, imposibleng makagawa ka ng negosyo ang pagiging tamad-tamad sa buhay. Dahil paano ka maging negosyante kung wala kang ginagawa? Wala kang mai-create o wala kang masolve na problema. Hindi naman pwedeng aasa ka na lagi sa iba para may gumawa sa trabaho mo kasi tamad ka. O di kaya umasa ka sa iba para mamotivate ka pa na kumilos. Kasi madalas, lalo kung nag-uumpisa ka pa, ay wala ka naman talagang kasama, wala kang katulong, kaya ikaw lang ang dapat kumilos. Ikaw lahat ang mag-asikaso ng mga bagay-bagay, ikaw dapat ang kumakausap ng customer at iba pa. Kaya dapat mong malabanan ang katamaran mo. Kailangan ka talagang kumilos ng kumilos kahit anong mangyari. Dahil ito ang sagot ng katamaran at kawalan ng motivasyon na kumilos. Gawin mong disiplina sa sarili mo na dapat may palagi kang ginagawa at maging productive ka para hindi ka masanay na magiging tamad. Number 7, sanay ka sa pitiks-pitiks. Malamang hindi ka pa handa kung trip mo palagi ang pitiks-pitiks, lalo na kung weekends. Kasi ito yung time na pitiks ka, wala kang gagawin sa negosyo mo. Or ito yung time na magtagay-tagay ka, mag-happy-happy ka, gumala, gumastos at iba pa. Kahit sabihin na natin na wala namang masama sa mga ito. Pero kailangan mo maisip na kapag nagninegosyo ka na, imposibleng makapagpitiks ka pa. Kahit weekends, kahit pa holiday pa yan. Kahit pa sa ayaw o sa gusto mo, may panahon talaga na magtatrabaho ka pa rin sa negosyo mo. Kahit weekends, kahit sa mga araw na hindi mo inaasahan. Kahit pa sarado ka. Parte kasi ito ng mga pangako mo sa iyong negosyo. Minsan pa nga kahit sa panaginip, nakikita mo pa yan. Kaya dapat ganun katindi ang atensyon ang nilalaan mo para sa sarili mong negosyo. Kasi kung iniisip mong makakapitiks ka pa, baka nga hindi ka pa handang magnegosyo. At bago ko ipagpatuloy ang number 8, ang pinakamahalagang part sa video natin, nais muna kitang pasalamatan ng taos-pusong pasasalamat dahil napasyal ka sa channel ko. Hindi ako magsasawang magsabi na sana maging matagumpay ka pagdating ng araw. Kaya mo yan, okay? Number 8, walang tiwala sa sarili mo. Hindi ka pa handang magnegosyo kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo, sa mga ideya mo, talino o sa kakayahan na pinagkaloob sa iyo. Kasi masyado kang pinanghinaan ng loob at malamang minamaliit mo pa ang iyong sarili. Malaking mali yun dahil hindi ka talaga makakapag-umpisa kung ganito ka mag-isip. At isa pa, wala ka ring tiwala sa sarili mong negosyo o mga produkto. Paano ka ngayon magiging successful sa negosyo mo kung ikaw mismo wala kang tiwala sa mga binibinta mo? Paano mo masasabi na masarap ang siumay na binibinta mo kung ikaw mismo hindi tumikim dito? Yung tipong wala kang kaalam-alam sa lasa ng produkto mo. Kaya malamang bago mo ibibinta ito, dapat alam mo na masarap ito at may tiwala ka talaga sa produkto mo. At hindi lang yan, kapag lumaki na ang negosyo mo, mahirapan ka rin kung ikaw mismo walang tiwala sa ibang tao na nakasamahan mo sa negosyo na kaya kanilang tulungan sa iyong negosyo. Kasi maaaring gusto mong ikaw lahat ang may control o ikaw lang ang gumagawa ng lahat. Okay lang din yun, pero sigurado ako mahihirapan ka rin pag bandang huli kung wala kang katulong sa negosyo mo. Kaya mas importante na meron kang tiwala sa iyong sarili, sa iyong negosyo at sa ibang mga tao. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Sana marami kang natutunan ngayon. Gamitin mo ito na maging advantage mo para sa pag-abot ng mga layunin mo. Paalam.